Lumusot pa rin ang matinding init, wala munang in-person classes sa lahat ng antas ng public and private school. Ang bilang ng pandagat ng China, kabilang na ang sasakyang pandigma, ay tumaas ng humigit 100 sa nakalipas na 3 linggo. 3 bayan sa South Cotabato ang nadeklarang state of calamity dahil sa matinding init at epekto ng El Nino. May mga kanselado ulit na face-to-face classes sa ilang lugar sa bansa. Lusog pa rin ang matinding init, wala munang in-person classes sa lahat ng antas ng public at private school mula sa Maynila, Pasay, Las Piñas at Muntinlupa. Sa mga publikong eskwelahan naman sa Quezon City, Caloocan, Malabon, San Juan at Angeles City. Sa Pampanga naman ay walang face-to-face classes habang online synchronous classes muna sa Maynila at Caloocan campus ng University of the East. Suspendido rin po ang person classes mula kinder hanggang senior high school sa General Trias, Cavite. Hanggang April 30 naman, suspendido ang face-to-face classes mula daycares doon sa Dipolog City Elementary hanggang high school. Sa lahat ng publikong eskwelahan naman ay walang in-person classes at mula daycare hanggang senior high school naman ay walang face-to-face classes sa Oriental Mindoro. Ito naman po ang nagbabagang balita tungkol sa West Philippine Sea. Ang bilang ng mga sasakyang pangdagat ng China, kabilang ang mga sasakyang pangdigma, ay tumaas ng mahigit sa 100 sa nakalipas na 3 linggo. 3 bayan na sa South Cotabato ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa matinding epekto ng El Nino. Kabilang na dyan ang bayan ng Tiboli. Ayon sa Municipal Agricultural Office, umabot na ng 62 million ang pinsalang na idulot ng dry spell. Lubhang naaapektuhan ang mga pananim na mais, gulay, at iba pang high-value crops. Nasa 25 barangay rin ang nakakaranas ng kakulangan sa tubig at pagkain. Naglaan naman ng pamahalaan ng fund para sa relief and recovery program. Sa Cebu City, 11,000 na magsasaka ang naaapektuhan ng tagtuyot mula sa 25 barangay. 4 na ektaryang taniman ng kamatis ang nababansot ang mga bunga dahil sa sobrang init. Ang dating kasing laki ng kamaon na bunga ng kamatis ay malaholen na lang ngayon. 15,000 kilos ng kamatis ang ipinimigay na lang. Samantala mga kababayan, nakataas po ngayon ang rainfall advisory sa ilang bahagi ng Mindanao at ito po ay ayon sa Pag-asa. Ang ilang bahagi ng Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Zamboanga, Sibugay at maging ang Zamboanga City. Asahan po ang malalakas na ulan sa mga nasabing lugar. Tatagal ang sabing rainfall advisory hanggang alas 8 ngayong umaga. Kahit na may pag-ulan, maghahanda pa rin po tayo sa mainit at paliis ang panahon at posibleng umabot sa 47 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Dagupan, Pangasinan, habang 46 degrees Celsius naman sa Apari, Cagayan at Aborlan, Palawan. 45 degrees Celsius naman sa Tacloban, La Union, Subic, Zambales, Sanglay Point, Cavite, Coron, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro at 44 degrees Celsius sa Laoag, Ilocos Norte, Tuguegarao, Cagayan, Puerto Princesa, Palawan, Legazpi, Palawan at posible namang umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index sa Pasay City, Sanaid, Ilocos Sur, Batak, Ilocos Norte, Ecagüe, Isabela, Iba, Zambales, Muñoz, Nueva Ecija, Tanawan, Batangas, Pilica, Camarines Sur, Rojas, Capiz at Diplog, Zamboanga del Norte.